Hello, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng Ka-Jamdit community, sa lahat po ng sumusuporta kay Bunso at sa mga founders, sponsors at sa lahat po ng nagmamahal kay Bunso at nagmamahal kay FMT at saka kay May at saka si Sis Rose, founder ng Hong Kong, ang pinakamabait na founder ng Hong Kong. O, di ba? Oh, magandang hapon sa ating lahat. Muli, andito po ako ngayon para sagutin yung mga sinasabi ni Lola E kay FMT tsaka kay Bunso. Kasi sinasabi ni Lola E, si Lola E na mabaho daw ang puki ni Bunso. Bakit? Paano mo na lamang mabaho ang puki ni Bunso? Bakit? Naamoy mo? Siguro naamoy mo yung sayo tapos nililipat mo na naman dun sa bata. Kasi kung ano yung naamoy mo sa sarili mo, yun ang mga pinagsasabi mo doon sa bata, di ba? At saka itong si Baloloy, paano mo nalaman na busy si Bunso sa kanyang lalaki, ha? Paano mo nalaman na busy si Bunso sa kanyang mga lalaki? Kilala mo siya? Nandyan ka ba sa tabi niya para sabihin mong busy yung Bunso sa kanyang panlalalaki? Kapal ng mukha nung babaeng tong magsabi. Wala nga kayong maipakitang na ebidensya ng mga pinagsasabi nyo. Yung mga kinakalkal nyo is past na yon, yung mga nakaraan na niya yon. Paano nyo pa sasabihin na na nanlalalaki, busy sa mga lalaki niya? Bakit nakikita nyo ba? Bakit alam nyo? Bakit alam nyo lahat yung mga pinaggagawa niya? Bakit tapos yung pagla-live niya, bakit sinasabi nyo na gumagaya siya kay kay Choi, na hindi naman niya gawain talaga yon? Kasi ang pagla-live, lahat tayo ay may kanya-kanya yan. Hindi basta-basta na tayo, hindi basta-basta na nagla-live tayo kung wala tayong kakayahang magbenta. At saka may kanya-kanya tayong karapatan para magbenta. Kahit pa nga ang ibebenta niya pares ng ibebenta ko, wala kayong pakialam, wala kayong karapatan na magsabi ng ganyan kasi may kanya-kanya tayong buhay. Kahit sabihin mo pang pare-parehas ng mga binebenta yan or what, wala tayong pakialam kasi lahat tayo kailangan ng pera, di ba? At saka kung nagla-live selling man siya, wala na kayo doon, wala na kayong pakialam sangkay kasi lang naman yan eh. Kasi naman yan eh, walang gaya-gaya sa pagbebenta. Yun nga, mandaming mga nagbebenta sa live selling, pare-parehas ng mga binebenta, ibig sabihin gaya-gaya yon. Ang tanga-tanga ng mga nagsasabing ganyan, mga tanga, mga bobo, ang mga utak, wala. May content lamang sila, yun na yung mga hinahalukay nila, yung mga nakaraan, yung mga hindi naman dapat ng pag-interesaduhan na sasabihin, yung mga dapat na i-content, hindi naman na talaga dapat i-content yan, yung mga pagla-live selling ng bawat mga bata, yung dalawang bata. Bakit kapag compare nyo, magkaiba sila ng kakayahan? Kung yung alaga nila sa kabila is na gumagawa siya ng online selling, si Bunso may karapatan din siyang magbenta ng, kung gusto man ni Bunso magbenta, may karapatan siya. Pero ang kay Bunso kasi live, ang hindi siya online selling, kumbaga siya endorser lang siya, hindi siya nagla-live na hindi siya nagla-live para bumenta, kundi lang siya, nag-i-endorse siya. Magkaiba kasi yung endorse at saka sa nag-o-online selling. Kaya kailangan po ninyong malaman yon. Ngayon, sa kakayahan naman na nilang dalawa, hindi po natin pwedeng pagkumpirahin kasi may kanya-kanya yan na kakayahan, may kanya-kanyang talino, may kanya-kanyang angking ganda. Kaya kailangan pa ba nating pagkumpirahin yung bawat ginagawa ng dalawang bata? Kailangan maging masaya na lang tayo kung ano man yung mga na-achieve ng dalawa, hindi yung pinagkukumpira pa, pilipilit yung paglabanin yung dalawa na kahit naman na minsan nga hindi na lang sila pumapatol sa inyo kasi pinapabayaan na lang yung mga pinagsasabi nyo kasi hindi nyo ba alam na ini-stress nyo lang yung mga bata sa mga pinaggagawa nyo. Kayo lang naman yung gumagawa ng kaguluhan eh. Ini-stress nyo yung mga utak ng bata. Hindi nyo ba alam na sa mga ginagawa niyang pagko-compare, nai-stress din yung mga yan, nag-iisip din yung mga yan, nasasaktan din yung mga yan kasi tao din yan. Katulad natin, kapag may kanya-kanya tayong bet. Ngayon, kapag
inaapi yung side natin, nasasaktan tayo. Ganon din yung mga bata, nasasaktan din sila kasi hindi naman sila pusong bato, tao din yung mga yan. At saka minsan ginagamit na lang sila para sa mga sumikat yung mga vlog nila, sumikat sila. Tapos ito naman si si Lola E. Hoy Lola E, paano nyo nalaman na nagsusugal si FMT, ha? Nagsusugal? Maraming utang dito sa Hong Kong. Ang kakapal ng mukha nyo. Paano nyo nalaman na nagsusugal siya dito? Marami siyang utang dito. Ha? Mas marunong pa kayo sa kanya. Saan siya nagkautang dito? Wala nga yung utang dito. Ang kakapal ng mukha nyo para sabihin nyo na bulubog siya sa utang dahil nagsusugal siya. Saan siya magsusugal? Hindi nga siya marunong magtungit, hindi nga siya marunong magbadyong, hindi nga siya marunong. Ang alam lang niya pumitik ng kamera at saka mag-make up. Ang kakapal ng mga mukha nito. May mga mai-comment lang kayo, may mga mai-commento lang kayo dyan sa mga nyo. Kung ano-ano ng paninira ang ginagawa nyo sa kanya. Tinawag nyo na siyang lutang, tinawag nyo siyang bobo, tinawag nyo siyang zombie, tinawag nyo na siyang bakla. Lahat na lang ng kasirahan, finger queen, tinawag nyo na siyang ganun. Bakit kayo malinis ba? Bakit kayo maayos ba? Bakit kayo magaganda ba? Di ba ang papangit nyo naman? Tanginan nyo, lalo na ikaw Lola E, hindi ka na halos nagtututbrush. Halos hindi ka na nga naliligo yung itsura mo, tapos ginaganyan mo pa yung kaibigan ko. Si FMT, wala yang utang dito sa Hong Kong, hindi yan lubog sa utang. Paano nyo sinabing lubog sa utang yan? Ang tanga-tanga ng mga to. Lubog sa utang, makapal lang ang mukha nyo. Ang galing yung gumawa ng kwento. Sinasabihan nyo may lalaki, may titi siya dito sa Hong Kong. Bakit nakita nyo ba na may titi siya dito sa Hong Kong? Paano nyo nalamang may titi siya dito? Paano nyo nalamang may lalaki siya dito? Tinawag nyo na siya lahat ng fingerprint, finger queen, lahat tinawag nyo na siya ng ganun. Bakit? Nakikita nyo ba na Nakikita nyo ba na may lalaki? Ngayon tinatawag nyo namang na may lalaki siya dito, may titi siya dito sa Hong Kong. Ang kakapal talaga ng mukha nyo. Wala na kayong gawa na kasiraan sa kanya kundi yan. Bakit? Nakita nyo ba? Nagpunta na ba kayo dito, Baluloy, Lola E? Nandito na ba kayo? Ha? Kakapal ng mukha yung mga to. Boba talaga. Alam mo Lola E, dapat nasa hospital ka na ngayon dun sa mental. Baka hindi ka na nga tanggapin sa mental eh. Uminom ka kaya ng maraming gamot o kaya hindi ka na tinatablan ng mga gamot. Baka hindi ka natatablan ng gamot dahil sa kabaliwan ng utak mo. Ang kailangan mo na siguro lason. Lason para mamatay ka na, tumigil na yung bunganga mo. Sobra ka na sa pambabalahura sa mga tao na na wala namang alam-alam sa mga Wala kang ang kabaliwan, hindi mo nga kilala si FMT, hindi nyo nga kilala. Tapos sasabihin nyo na may lalaki siya dito, may titi siya dito. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Paano nyo nalaman? Bakit? Sasabihin nyo, lubog siya sa utang? Saan siya nalubog sa utang? Paano nyo nalamang lubog siya sa utang? Ako nga nakasama niya, hindi ko nga alam na may utang siya. Kami nga na magkasama, hindi ko nga alam na may utang siya. Kayo na ang layo-layo nyo, alam nyo na may utang siya? Lubog siya sa utang? May titi siya dito? Ang kakapal ng mga pagmumukha ng mga to. Masyadong yung inuhusgan yung pagkatao niya. Tinawag nyo na lahat ng kagaguhan ng mga kaanuhan si FMT. Lahat na lang dinagawa nyo na walang utak, bobo, ganyan. Kayo yung walang utak, kayo yung bobo, kayo yung tanga. Kayo yung makakapal ang mukha. Kayo yung nagko-comment na wala namang katotohanan. Kayo yung nagcreate ng mga kwento na hindi nyo naman kilala. Ha? Paano nyo na yung tao na may utang siya dito? Ang kakapal ng mukha ninyo. Ang galing yung gumawa ng kwento. Meron na. Sasabihin nyo may titi siya dito. May titi na naman si Lutang. Paano nyo nalamang may titi siya dito? Kami nga na magkasama linggo-linggo. Hindi ko alam na may titi siya dito. Kayo pa ng layo-layo nyo. Alam nyo na lahat ang tungkol sa buhay niya. Kakapal ng mukha nito. Itong si Lola hindi na tumigil sa wala nang katinuan. Baliw ka na, tanga, matanda ka. Lahat ng mga pinagsasabi mo, nawawalan ka na ng landas.
Dati kinakampihan mo si Bunso, dati todo kampi ka kay Bunso, sinasabi mo na hindi nanghihingi si Bunso, sinasabi mo na ganyan. Tapos ngayon, ikaw na yung gumagawa ngayon ng kabaliktaran at sinasabi mo na makapal ang mukha ni Sungki. Tinatawag niyong Sungki, kayo nga yung mga sungki-sungki ang ngipin, ang mga papangit nyo. Tignan nyo mga mukha nyo, ihambing nyo naman sa mukha ng bata, i-vacuum nyo. Sasabihin nyo, i-vacuum nyo yung mukha niya. Bakit kayo? Hindi ba kayo ang dapat i-vacuum yung mukha nyo? Pati pag-uugali nyo, dapat i-vacuum na rin para malinisan yung mga kaloob-looban ninyo, para naman maging malinis ang mga budhi nyo. Ang kakapal ng mga to, ang gagaling yung mga ano sa kanya. Tapos, alam nyo, inggit lang kayo, kasi alam nyo, sikat yung bata. Alam nyo, sikat na yung bata, kaya inggit na inggit kayo. Ikaw, Egypta, hindi mo na alam kung saan ka patutungo, hindi mo alam kung saan ka nakakampi, hindi mo alam kung saan ka na, no? Kasi sinuka ka na ng committee, ng Medit community, sinuka ka na, kaya ayaw na nila sa'yo ngayon. Yung sarili mo, dinidikit mo ulit kay Damjoy, para sa ganon, magkaroon ka ulit ng pagsisipsipan, para kang linta. Linta ng dikit, kapit ng kapit, para kang linta. Hindi mo alam yon? Linta. Tapos ngayon, wala ka nang madikitan, kaya yung dating binabalahura mo, ngayon dumidikit ka sa mga binabalahura mo. Yung mga dating inaaway mo ng mga sponsor, yung mga dating dinidikitan mo dati kinakampihan mo si Bunso, todo kampi ka kay Bunso. Tapos ang daming nagagalit kay Bunso nang dahil sa pag-uugali mo. 'Di ba? Ikaw din ang dahilan na ang dami-daming nagagalit kay Bunso noon, 'di ba? Ikaw din. Kaya ang kapal ng mukha mo. Kaya nga tuwang-tuwa ang Medit community nung nawala ka doon, kasi ikaw din yung isa sa mga naglulubog sa kanya dati, dahil maraming umaatras na mga sponsor nang dahil sa iyo, dahil sa mga pangano mo. Naniwala ka naman daw palang naitulong kahit na piso, hanggang sa pagbunganga ka lang, pagbabalahura at saka sa mga sponsors, hanggang sa mga sponsors lumalayo, umaalis nang dahil sa iyo, sa kagagawan mo. Gaga, matanda kang animal ka. Ang pangit-pangit ng ugali mo, kasing pangit ng pagbumukha mo. Sabihin mo mabaho yung puki ni Bunso. Bakit? Paano mo naamoy na mabaho ang puki ni Bunso, ha? Ikaw ang mabaho ang puki, kasi ikaw na yung hindi tumatayo, ikaw na yung laging nakaupo, ikaw na yung laging nandyan na napapanot na, yung mata mo duling-duling na. Yung mata mo napapanot, yung mata mo naduduling na, naggaganyan na lalo, tapos yung buhok mo napapanot ka na. Alam mo ba, may tao bang matino na dalawa ang ipinapatong sa mata para hindi mahalata yung kirat? Dalawa yung masalamin mo para sa ganun hindi mahalata yung mata mo na pag ganun. Aba, gumising ka na sa katotohanan. Baka mamaya hindi lang yung mata mo, baka yung bunganga mo punit-punit na hanggang dito na, tanga. Matanda ka na, walang pinagkatandaan. Mas bata pang utak mo kaysa yung mga binabalahura mo. Kapal-kapal ng pagmumukha mo, ngayop ka. Itong matandang to, hindi siya tumitigil hanggat hindi na pero alam mo, sinusunog na yung kaluluwa mo. Hindi na tinatanggap ng San Pedro yung kaluluwa mo sa langit pag ikaw mamatay. Alam mo kung bakit? Papabalikin ka sa lupa, kasi sasabihin niya, pagsisihan mo muna yung mga kasalanan mo, yung mga ginawa mong kalokohan at yung pagbabalahura dito sa mundo. Yung mga pagmumukha nyo, kayo ni Baluloy, tingnan mo yung mga mukha nyo, mga mukha kayong sinuka ng mga gorilya. Hindi na nga yata kayo masikmura ng gorilya. Parang napitpit na elepante ang pagmumukha ng animal na rima na yan. Tapos itong si Baluloy, parang yung sinuka ng kabayo. Tingnan nyo yung mga mukha nyo. Tingnan mo yung magbumukha mo. Bago nyo pintasan yung bata, sasabihin nyo na sungki-sungki, sasabihin nyo na pwedeng i-vacuum ang mukha. I-vacuum nyo muna yung mga pagmumukha nyo, ang papangit nyo. Tingnan nyo yung mga mukha nyo. Wala nga kayo sa kalingkingan ni FMT, wala kayo kasi kalingkingan ni Bunso, ni Sis May. Sasabihin nyo, si Sis May, ganun yung mukha niya, ganyan-ganyan. Anong pakialam nyo sa kanila? Lahat ng mga pinagsasabi mo, Lola, tungkol kay Bunso,
yun ay patungkol sa sarili nyo. Lahat ng mga pinagsasabi nyo na sinasabi nyo na mas maganda pa nga si, pinipintasan nyo din si Sis Violeta, mas maganda nga siya sa inyo eh. Mas sexy pa nga siya sa inyo eh. Mas makinis pang mukha niya sa inyo kaysa sa mga pagmumukha nyo, ang papangit nyo. Kahit nga gamitan ng filter ang mukha nyo, hindi natatalaban sa kapangitan ninyo. Kung anong kapangit ng pag-uugali nyo, ganun din kapangit ang mga itsura nyo. Lagi kayong namimintas ng mga ng pagmumukha nila. Tignan nyo muna yung mga mukha nyo. Yung inggit nyo, yung inggit nyo kaya ganyan kayo, nagagalit kayo. Sasabihin nyo pa yung iPhone na magpagawa ng Apple ID. Natural, ang bobo mo. Natural, kailangan na magpagawa ng Apple ID. Kailangan ng ID ng Apple kasi hindi yan mabubuksan yung Apple. Kailangan nyo pa bang i-issue yun? Kailangan pa bang gawin ninyong issue? Yung pagpapagawa ng ID ng Apple? Ang bobo mo, Rema. Tanga. Hindi naman mabubuksan yung Apple na cellphone pag hindi ka maggawa ng ID ha. Ang bobo mo talaga. Ginagawa niyong kabubuhan yung sarili niyo. Wait. Why wait? Kaya sabi ko sa inyo, let's go. Kaya sabi ko sa inyo, ang papangit ng mga ugali niyo, ang papangit ng mga ninyo, tapos sasabihin niyo yung bata. Kung ayaw niyong mapagsabihan ng sama ng mga about sa inyo, tumigil kayo. Tigil-tigilan nyo yung bata kasi hindi naman kayo inaano. Wala siyang pakialam sa inyo, hindi na nga kayo pinapansin, wala na nga siyang pakialam sa inyo eh. Tapos kayo, panay ang ano ninyo, panay ang ano ninyo sa bata. Oh, you throw this. Masyado kayong apektado sa mga nakakabit ni Bunso sa buhay niya. Totoo lang, masyado kayong apektado, masyado kayong inggit. Kaya kayo, alisin nyo yung inggit sa sarili nyo para maging matagumpay ang buhay nyo. Lola E, magbago ka na, tangina mong matanda ka. Ayusin mo ang buhay mo, tingnan mo yung mata mo, tingnan mo yung ilong mo, ang pangit-pangit mo. Inggit na inggit ka kay FMT, no? Inggit na inggit kayo kay FMT. FMT. Kasi nasasapawan ka na. Paano iniiwan ka na ng mga ng mga viewers mo kasi yung pag-uugali nyo. Kayo din ang sumisira ng pagkatao nyo. Kung ano ang sinasabi nyo kay FMT, kay Bunso, kay Sisme at sa mga binabalahuran nyo, yun ang mga pagkatao nyo. Okay, maraming salamat ulit at sa susunod muli. Good day sa lahat. Ka-Jamdit! Jamdit lang ang malakas. Jamdit forever. FMT Channel Vlog, subscribe at saka sa lahat po ng sponsors at saka sa mga founders. Maraming salamat sa inyo and good evening po.